ang katawan. Ngunit mas malakas ito ng sobra at mas maitim kaysa una niyang mga ginagawa. Makikita natin na sobrang galit na galit nga itong si Gon at wala na nga ito lalo sa sarili niya. Agad naman itong napansin ni Don Prix. Ano yun? Alam ko na. Ang batang yun, siya ang dahilan at pinanggalingan ng malakas na aura na yun. Kung ganun, nagkamalay na pala siya. May natatago ka pa palang lakas para lumaban sa akin. Ngayon, sisiguraduhin ko ang iyong magiging katapusan. Banggit nga dito ni Don Prix para kay Gon. Balik nga tayo dito kay Gon na makikita natin na punong-puno nga ito ng masamang aura. At bigla na nga lang nawala etong si Gon. Alam naman agad ni Don Prix na atake na nga etong si Gon. Ngunit sa bilis ni Gon ay hindi niya napansin na ayan na nga, umatake na nga etong si Gon. Magbabayad ka. Tatapusin kita. Dito din, mismo sa lugar mo. Banggit nga ni Gon. Malaki ang pinagbago ng bilis at lakas niya. Kakaibang bata. Walang duda, siya ay may taglay na kapangyarihan ng Dark Continent. May pakiramdam ako na siya ay nagmula dito. Grabe nga ang pag-atake na ginawa ni Gon na iyon, na naging dahilan kung bakit bumagsak itong kapangyarihan ni Don Prix at nawasak pa nga ang kaliwang braso nito. Wala nang ibang iniisip dito si Gon kundi ang tapusin etong si Don Prix dahil nga nauubos na ang mga kasama niya. Ibubuwis niya talaga ang buhay niya para sa mga kaibigan at kasama. Si Kite na nga lang ang natitirang may malay sa kasama ni Gon at nag-aalala nga ito sa ginagawa ni Gon dahil ang pagkakaalam niya ay buhay na nga na naman ang kapalit nito sa aura at lakas na gamit-gamit ngayon ni Gon. Bagsak pa nga rin etong si Don Prix. At hanggang dito na nga lang muna ang ating katuwaan. Sana ay masubaybayan nyo pa ang susunod nating katuwaan. Ibinuhos na ni Gon ang lahat ng makakaya niya. Ito na nga lang ang natitirang lakas ni Gon. Kung maalala natin na pinabagsak nga neto ni Gon sa isang tira itong kapangyarihan ni Don Prix. Sa pagkakataong namang ito ay kaya na kaya ni Gon na talunin itong hari ng Dark Continent sa taglay niyang kapangyarihan ngayon. Dito naman tayo kay Kite. Sa pagkakataon nga ito ay wala nang ibang iniisip etong si Kite kundi ang lumaban na lang hanggang katapusan dahil wala na nga rin silang pagpipilian pa. Gon, wala nang ibang paraan kung ito man ang huli. Mabuti pang tayo ay lumaban na lang. Hindi na nga ito kinagulat pa ni Gon dahil mismo siya ay kanina niya pa ito ginagawa. Wala na nga silang naisip na paraan kundi ang labanan at subukang talunin etong si Don Prix. Bilib ako sa inyo, mga matatapang na bata. Napahangan nyo na naman ako dahil sa katapangan ninyo. Kung hanggang dito lang naman ako, ilalabas ko na ang lahat na makakaya ko, ang lahat ng kapangyarihan ko bilang kemeraan. Banggit nga ni Kite. Hindi na kayo makakalabas sa lugar na to. Pasensya na, tatapusin ko na kayo. Sabi ni Don Prix. At bigla nang bumangon mula sa pagkakabagsak etong kapangyarihan ni Don Prix. Mapapansin natin na putol nga ang kaliwang braso nito dahil sa ginawa ni Gon. Ngunit muli nga itong nabubuo at parang baliwala nga lang ang ginawa ni Gon sa atake na yon. At eto na nga, buo na nga ulit ang katawan netong kapangyarihan ni Don Prix. Ni hindi man lang ininda ang malakas na pag-atake ni Gon na yon. Napag-isipan ni Kite at Gon na magsabay ng lumaban. Susubukan nila ang paraan nito kung uubra ba dito sa hari ng Dark Continent na si Don Prix. Hindi ko akalain na may ganyang kalakas na tao. Paano niya napag-aralan ang ganyang kataas na level sa paggamit ng Nen? Banggit nga ni Kite, wala na akong pakialam kung ito na ang huli. Yan naman ang laging iniisip ni Gon sa tuwing wala ng paraan. Balik na nga tayo dito kay Don Prix na nakatingin at handa ng sumugod. At eto na nga, napakabilis na pag-atake mula dito kay Don Prix. Talagang wasak nga ang buong paligid nito. At nabiyak nga ang ibang bahagi ng lugar dahil sa pag-ataking yun. Nakailag naman agad etong si Kite at iniisip niya kung nasaan nga etong si Gon. Ang